pag-vote. Mga mensahe at pagsasapamuhay ng mga aral mula sa Panginoong Hesukristo. Kasama mo, Pastor J. Banzuelo sa Konektado. Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayong Sunday morning. Tayo po'y sama-sama sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Ito po si Pastor J. Banzuelo. Well, ngayon pong umagang ito, nais nating tumalakay ng susuporta doon sa mga naging discussion natin doon sa 7 lessons na transformed. At dahil ho ang ating huli doon sa 7 na yon ay yung transformed in my vocational life, ay papasukin po natin ang isang topic na magpipresenta ng ano ba ang pamantayan ng Diyos patungkol sa ating ginagawa, sa ating mga trabaho. Pero bago po yan, kinakailangan po muna na tayo ay makinig ng isang awitin, and I do hope ito pong awitin na ito ay mag-inspire at mag-encourage po sa inyong lahat. This world is not what it was meant to be. All this pain, all this suffering, there's a better place waiting for me in heaven. Every tear will be wiped away, every sorrow and sin erased. We'll dance on seas of amazing grace in heaven, in heaven. I'm going home where the streets are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go, oh, I wanna go home where every fear is gone. I'm in your open arms where I belong. Lay down my burdens, I lay down my past. I run to Jesus, no turning back. Thank God Almighty, I'll be free at last in heaven, in heaven. I'm going home where the streets are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go, oh, I wanna go home where every fear is gone. I'm in your open arms where I belong. Blinded eyes will finally see, the dead will rise on the shores of eternity. The drum will sound, the angels will sing, hallelujah, hallelujah. I am going home where the streets are golden, every chain is broken. Oh, I wanna go, oh, I wanna go home where every fear is gone. I'm in your open arms where I belong, where I belong. I'm going home, I'm going home, I'm on my way home, I'm going home. Ayan, sana po yung awitin na yan nagdagdag ngiti sa inyong mga labi kada weekend. Yan naman po ang ating naging sinasabi sa inyo, pero yan naman po ito totoo. Ang kagustuhan natin ay patuloy po kayo maging mabigyan ng kagalakan. So sana po ay meron kayong katutunan dito po sa ating lesson na ibibigay ngayong umaga. Ang
Atin hong topic ay work ethics, no? Sabi ho nila, kaya daw po ethics, ang etika daw po ang branch ng philosophy na ang kanyang dinideal ay yung standards for right and wrong, yung tama at mali, good or bad. So iba-ibang mga pamantayan na isineset ng mga tao, depende ho sa pinanggagalingan ng kanilahong mga kaisipan, ng kanilang mga takbong pangbuhay. Ang Christian ethics ay definitely dun ho bumabase sa katuroang Kristyanismo na halo po naman sa banal na kasulatan ng kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Pero tingnan po natin ang work ethics na medyo mas objective in a sense, no? Ibig sabihin pangkalahatan. At ano ba ang hinahanap sa isang tao pagka siya po ay nagtatrabaho? At ano ba ang hinahanap sa isang tao kapag siya po ay mayroong ginagawa? I-define po muna natin. Ang sabi po dito, ang work ethics include not only how one feels about their job, career, or vocation, but also how one does his or her job or responsibilities. So, hindi lamang po pala ito nakapasok sa iyong damdamin patungkol sa iyong trabaho. Ano ho? Kasi minsan, di ba, ayoko niyan kaya lang, in-applyan mo, nalagay ka dyan, napasok ka dyan. So, hindi lang yon ang pinag-uusapan. May mga times, of course, may issue dito sa Pilipinas, yung job matching, no? Baka yung natapos at training ng isang individual, hindi yun yung currently pinagkakagamitan niya sa kanyang trabaho, baka walang kinalaman. Pero, ang pinag-uusapan dito, paano mo ginagawa ang iyong responsibilidad sa iyong trabaho na ngayon ay kasalukuyang hawak-hawak mo. Ano po? So, hindi lang yung iyong damdamin, kundi ang pinag-uusapan, paano mo ginagawa at tinatrabaho ang mga responsibilidad na iniatang sa iyo. So, dito daw, ang involved ay ang mga sumusunod. Mahalaga daw po ang iyong attitude, no? Ang iyong behavior, ang iyong respect, ang iyong communication, no? Ang iyong interaction, yan. And how one gets along with others. Yung pakikibagay at pakikisama mo sa ibang mga tao, yan din po pala ay isa sa mga ginagamit na indicators pag pinag-uusapan po natin ang etika sa atin hong mga workplaces. So work ethics demonstrate many things about whom and how a person is. So ito ay nagpapakita ng maraming bagay kung sino ka at kung paano ka kumilos at ano ang mga sabi nga natin detalye ng iyong buhay pang trabaho, no, as a person. So ano ba ang involved dito sa tinatawag nating work ethics? Ang sabi dito, it involves such characteristics as honesty and accountability. Pag sinabi po nating honesty, ito po yung tinatawag nating katapatan. Ano ho? Ang honesty, hindi lang naman yan sa hindi ka kumukuha ng gamit, no? Kasi yun po'y usapin din, no? Baka minsan nagugulat tayo. Hindi lang yung ball pen ng company nasa bahay nyo, yung rim ng mga papel na supposed to be pang opisina nasa bahay natin. Baka pati yung computer, pati yung pong mga printers, nagkakaroon na po ng sabi nga na take home. Dapat hindi naman nasa iyo, pero nasa iyo. So, yun po, it's a question of honesty. Pinag-uusapan din po dyan kung ating pagpasok, no? Yung time in, time out, napakahalaga po ng mga elementong ito. And then, pinag-uusapan din dito yung accountability. Binigyan ka ng responsibilidad, inoohan mo. So, ngayon, ito ba ay iyong kinakayanang tapusin? Ano? At pagka nagsabi ka, ito ang deadline, ito ang nag-agree ka, ito ang aking i-deliver, yan ba ay maaasahang talagang natupad mo? So essentially, work ethics break down to what one does or would do in a particular situation. The begging question in a situation involves what is right and acceptable and above board versus what is wrong, underhanded, and under the table. Ayan. So, ang pinag-uusapan, ginagawa mo ba kung ano yung tama at katanggap-tanggap? Ibig sabihin, hindi naglumalabag sa pamantayan ng inyong institusyon at ikaw ba ay gumaganap doon sa responsibilidad higit pa sa inaasahan, doon sa ayos. At hindi mo ginagawa yung mali, hindi mo dinadaya, at the same time ay wala kang kinukuhang under the table or suhol. Ayan. Kasama ho yan sa mga usapin sa work ethics. So ang tanong, kung ako ay isang Kristiyano, how should a Christian view work? Ano ba ang tamang pagtingin sa trabaho? The Christian worldview holds fundamentally to two central work ethics. Una,
Humility and the treatment of others. Ang humility daw is being humble. Pag sinabi po natin palang being humble, ito po ay hindi po yung pagpapaapi o pagpapaabuso, hindi po yun ang sinasabi. Hindi rin po ibig sabihin ng humble yung hindi umiimik. Tahimik po tawag doon. Ang humility daw po, you may be the very best, pero you have the right attitude. Despite of being the best, you're willing to submit, you're willing to serve. Yun daw po ang hinahanap. So, humility is being humble. No task is too demeaning. Humility involves servitude, no? Yung pagnanais na maglingkod, which emphasizes placing other people's needs above one's own. So, pangunahin yung kalagayan ng iba kaysa sa sarili. Now, treating others with decency and respect equate to the golden rule. Ano ba yung golden rule? Do unto others as you want others to do unto you. So kung gusto mo na ikaw ay tratuhin na disente, maging disente ka. Kaya gusto mo ng respeto, magrespeto ka rin. No, yun yung mga bagay na kinakailangan. Hindi mo pwedeng asahan yung iba na magbabalik agad sa'yo. Pero yun ay isang bagay na dapat mong i-initiate. Ikaw magsimula at ipakita mo. And then, we're hoping in time, ma-realize din nila na yun ang kinakailangan nilang gawin. No? So, yan po ang ethics of work. Ang sabi po dito, the treatment of others involves loving your neighbor, loving your enemy, doing good to those who dislike you. It involves valuing others and knowing they have worth. No? Yan po ang ilan sa mga mabibigat na mga challenges sa atin coming from the Christian faith. Hindi lang po tatratuhin ng mainam ang tumatratong mainam sa iyo, kundi papakita mo rin o papakitaan mo rin ng mainam at magandang pagtrato kahit ang mga taong nangaaway sa iyo. So, sasabihin natin, mabigat po, totoo naman. Pero yun po ay minodelo rin ng Panginoong Jesus, and at the same time, ay paulit-ulit na itinuturo sa banal na kasulatan. So, ang challenge sa atin is to convert spiritual fat into spiritual muscles. Paano daw yan? Exercise your learning. So pagka may natutunan tayo mula po sa banal na kasulatan, para hindi po stored knowledge lang yan at eventually mag-end up na parang spiritual fat lang, hindi nagagamit. Mag-exercise that time, meaning apply God's Word, and then you convert it to spiritual muscles. No? So yan po ay napakahalaga. Ngayon ang malaking tanong, why does it matter? No, bakit mahalaga ang work ethics? Throughout the last years, there have been companies whose work ethic, so ito po ang mga pamantayan ng etika ng mga kumpanya, honesty, katapatan, integrity, and accountability have been rather shady and have a rather negative impact on other people. So this has involved people looking the other way when people have done something questionable or thinking it would not matter. So dito pinapakita sa atin ang kapabayaan siguro kapag ang isang organisasyon, institusyon ay hindi sinusunod yung mga inaasahang pamantayan sa kanya. Ano po yun? Yung katapatan daw, integridad, at yung accountability. Ibig sabihin, mainam ang kanyang pananagutan. So, ano po ang nangyayari? Siyempre, napupulaan hindi lamang po yung individual, napupulaan yung kumpanya, nadadamay ang kahit walang kinalaman, and of course, nadadamay din maging pagka tayo po ay Kristiyano, ang reputasyon ng ating pananampalataya at ng ating Panginoon. So, yan po ay ilan sa mga usapin dyan. Ngayon, pag ginawa naman po natin yung nararapat at nag-subscribe tayo sa etika na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan at the same time, yung pamantayan ng tama na siguro inaasahan sa atin, ano ba ang benefits? So what are its benefits? Number 1, unang benefit daw, work ethics such as honesty. Ano daw po ang mga bagay na ayaw? Huwag mong do not lie, huwag ka magsinungaling, do not cheat, huwag ka mandaya, do not steal, huwag ka magnakaw. You have to do a job well, valuing what one does, having a sense of purpose and feeling, or being a part of a greater vision or plan is vital. If one does not have proper work ethics, a person's conscience may be bothered. People, for the most part, have good work ethics. We should not only want to do, but desire to do the proper thing in a given situation. So, yan po ay napakaganda. Ang kinakailangan, meron ka ring pangitain, kagaya ng pangitain ng pangkalahatan, lalo na ng institusyong kinabibilangan mo.
Kung ang kailangan ay improvement, then everybody improves, kasama ka. Kung kinakailangan ay mag-perform, everybody has to perform, kasama ka. So, if everybody needs to contribute, kinakailangan mag-contribute ka, kasama ka. Ganun ho talaga. It's an organizational prescription. Yun yung kinakailangan po nating makita. Hinahanap sa iba, hinahanap sa lahat. Kasama ho kayo doon kung kayo miyembro ng community na yan. Pero ang sinasabi dito, ang magandang etikang pangtrabaho din daw ay hindi isang bagay na gusto mo lang gawin. Pero kinakailangang magawa mo, lalong-lalo na sa mapanghamong sitwasyon. Okay? So, may mga times kasi talagang malalagay ka sa bingit ng alanganin, no? May tukso, nandyan yan. Merong, kung tawagin natin, ay siguro, parang wala naman nakatingin eh. Ayan. Pero iisipin mo, merong higit na pananagutan. At ano nga ang highest Christian accountability? You're not doing things for yourself. You're not doing things for others. You're doing things for the Lord. Yun po ang higher accountability or highest accountability natin. Number 2, no? Bakit po mahalaga ang Christian ethics in connection to work? No longer is a technical degree sufficient to obtain and maintain a good job. Employees must also be aware of how his or her work ethics can affect co-workers. Yung effect din sa clients and customers, and ultimately the success of the business. Employers have already realized this impact and are now demanding that employees come work ready and not just trained. Yan. So, hindi ka lang dapat na bihasa sa mga teknikalidad ng iyong trabaho. Kinakailangan pang kabuuan, nakahanda ka rin. Yung makikitungo ka sa mga tao sa trabaho at the same time, syempre, representation ka eh. So, kinakailangan merong culture o kultura yung kumpanya and yung culture ng Kristyanismo na kung yun ay nire-represent mo, makita sa iyo. Ano daw ang 10 bagay na hinahanap? No? Ito yan, the 10 important work ethic traits. Are you ready? Ito po ang mga bagay na kinakailangan po nating pagtuunan ng pansin para masabi na tayo ay up to standard. Nang ibig sabihin, nasa tamang pamantayan tayong inaasahan. Una ay attendance. Ayan, you will arrive on time and you will give advance notice if you're going to be absent. Ayan po ay pangunahin. Sumunod, character. You are expected to display loyalty, honesty, trustworthiness, dependability, reliability, initiative, self-discipline, and self-responsibility. So napakahalaga ng karakter. Na kahit hindi ka binabantayan, ay tumutupad ka sa iyong tungkulin at yung pamantayang itinakda na iyong inuuhan. Minsan pinipirmahan pa natin yung dokumento ay iyong tinutugunan. Yung pangatlo, it's called teamwork. Ano yung teamwork? You have to respect the rights of others. Is a teamworker and is cooperative. Ang ibig sabihin po, hindi lang yung sayo. Kinakailangan mong maisip na meron ka ring pagrespeto sa karapatan at kalagayan ng ibang tao. At dapat marunong ka rin makibagay. Makibagay, hindi sa sama. Iba yun, makisama yun. Makisama ka, makibagay ka doon sa ayos. Yan ay napaka-importante. And you have to be cooperative. Meaning, sa mga bagay na dapat tugunan ng isang grupo in connection to the job or the work, ang kinakailangan, marunong ka rin maging flexible at mag-adjust sa personalities at sa mga job demands na maaatang sa'yo. Dahil yun ay kabahagi ng teamwork. Another is appearance, no? Yung itsura. Ang sabi dito, displays appropriate dress, grooming, hygiene, and etiquette. So, napakahalaga nung pagpapakita natin nung nararapat na kasuotan, nararapat na pananamit, no? Saka yung pag-aayos. At of course, yung hygiene, no? Kinakailangan maayos din naman po ang ating itsura at ang ating amoy. Yan, kasama yan. Yung etiquette, yung magalang ka at marunong ka ng pakikitungo sa iba't ibang tao na inyong magiging saserbisyuhan. Yan po, napakahalaga. Yung number 5 is attitude, no? Demonstrates a positive attitude. So, inaasahan yan na may mga times, mayroon kang pagsubok na pinagdadaanan, medyo mabigat yung araw para sa iyo, pero napakahalaga din na huhugot ka rin ng mga
magagandang bagay. Ibig sabihin, hindi excuse yung negative attitude daw natin. Dahil alam natin to be a professional na kaya nating i-overcome yung negatibo sa ating mga kalagayan para magawa natin yung inaasahan sa atin. So, attitude, napakahalaga doon yan. Productivity. Good work habits result in a good work product. Ulitin natin yun. Good work habits result in a good work product. So, ang magandang pag-uugali at mga kasanayan sa pagtatrabaho ay nagdudulot para maging maganda ang iyong performance at produkto. Ayan. So, paalala yan. We have to be productive, no? Kasi in the first place, may evaluation. At syempre, yung evaluation tangible. Yung mga bagay na nasa loob ng iyong pagkatao, minsan hindi alam ng tao. Hindi naman nila alam, yung puso ko naman talaga ay mapagmahal. Hindi ba nila alam na sa loob naman talaga mabait ako? Kaya lang ho, kung inaaway mo lahat, mahirap malaman mabait ka. Yun po ay realistic nagagamiting measure. Hindi ho alam yung pangloob mo, ang nakikita yung panglabas mo. So, doon ho binabase yan. Paano ka nag-interact, paano ka nagre-react. So, importante yung mga bagay na ito. So, very important, no? So, ang hinahanap din ay organizational skills. Ayan. Ano pong sinasabi po dito? You have to manifest skill in personal management, time management, prioritizing, flexibility, stress management, and the ability to deal with change. Daming demands. Pero totoo naman. Kasama ho kasi yan sa kinakailangan sa pagtatrabaho. If you are not flexible and you are not able to cope, talagang ang mangyayari, baka mag-fail hindi lang ang health mo, kundi mag-fail ang iyong dealings din sa organization. Bakit? Ang organization po kasi, meron tayong tinatawag na higher ups, yan yung iyong superior. Meron kang tinatawag na yung iyong equals, yan ang iyong peers. And meron mga subordinates, yan naman po ang mga taong iyong pinangangasiwaan and under your command. So, marami kang dapat na gawin in connection to the different people and positions na meron po sa inyong organization. So, mahalaga yung iyong organizational skills. Ayan. Ang number 8 is communication. Ayan. Ano po ang sinasabi dito? Displays appropriate verbal and non-verbal skills. Ang pagko-communicate po, hindi lang naman yung iyong sinasabi. Of course, you have to choose your words. Ang isang magandang paalala dyan, use tact. T-A-C-T. No? Hindi ka sarcastic, hindi ka mapanakit sa iyong salita. Or kung may mga habits ka katulad ng hindi magagandang salita, ay pigil-pigilan mo dahil hindi iyan ang proper na pagko-communicate. And then, of course, non-verbal skills. Hindi ka nga nagsasalita, dabog ka naman ng dabog. Hindi ka nga nagsasalita, yun namang facial features mo, lagi ka namang nakasimangot. So, kinakailangan daw ay mapangalagaan din natin both ang ating verbal and non-verbal skills pagdating sa communication. And number 9, it speaks of cooperation. Ano naman po ang hinahanap sa cooperation? You will display leadership skills. No? Kung ikaw ang binibigyan ng pangangasiwa o pangunguna, dapat may pakita mo yan. Maintains appropriate relationships with supervisors and peers. So, ang napakahalaga ay relasyon. Ano po? Paanong klaseng relasyon? Siyempre, nandyan po yung pakikitungo mo. Ano po? Nandyan yung iyong dating sa kanila. Ikaw ba ay nagiging blessing o ikaw ay nagiging problema? So, may word tayo dyan sa Pilipino, di ba? Pag sinabi ngayon, pasaway yan. Alam na ho natin na yung kanyang attitude ay hindi ayos and yung kanyang cooperation hindi existent. So, kinakailangan po nating alalahanin. Very important po ang bahagi na ito. And number 10, kasama ho dun sa 10. Marami hong pwedeng hanapin, pero ito yung listing sa top 10. So, ang hinahanap din ay respect. Ano naman po ang respect? You deal appropriately with diversity and treat everyone with respect. So, may pagkakaiba-iba. Paano ka magbigay galang sa differences and of course, sa individuals. No? Bagamat may mas malaki sweldo mo o bagamat mas mataas ang pwesto mo, position mo, mas maganda yung cubicle or opisina mo, hindi ho yun karapatan para manglait at manghamak ng iba. No? Kinakailangan nandoon yung kahalagahan ng iyong
paggalang pa rin, no, sa kalagayan at kapakanan at katayuan ng iba. At hindi lang yan nagbibigay ng magandang feature sa iyong pagiging employee. Yan ay isang sukatan na maganda bilang tao. Ano po? Very important ang concept ng respect. So, yan po ay inaasahan sa atin. Ngayon, ano po ba ang binabantayan? Ano ang dapat kong iwasan pag ako ay nagnanais na talagang mag-perform at makagawa ng nararapat? Una, sa attendance. Ang ayaw, no? Iwasan mo ang unexcused absences. At yung tardiness, no? Leaving early, arriving late. No? Meron kasing time frame talaga. At yan po ay yung sakto sa oras, walang problema yan. Yung higit sa oras, well, sacrifice yan. Minsan bayad yan, overtime pay. Pero pagka yan hindi ka nagpe-perform within time frame, yan po ang medyo naki-question. Excuse absence after the third, no? So ibig sabihin baka naman yung iyong mga excuses ay hindi na appropriate. And then of course yung nawawala ka ng mahaba-habang panahon na kinakailangan nagpapasabi ka, ano, baka ikaw ay inaasahan sa iyong trabaho, hinahanap ka, you have to show proof, no? Kaya ngayon kumukuha ng mga medical certification, nagsasabi kung meron talagang kinakailangan gawin, tumatawag in advance, or nagpapasabi kung hindi dadating. Very important yan. Ang character, ano ayaw, unauthorized assistance on assignment. Bagamat ikaw ay matulungin, pero hindi mo nagagawa yung trabaho mo, at ang sabi, wag mong pakialaman yung iba, wag ka muna makialam doon, ano? Magbigay ka ng appropriate na kung tawagin natin dito amount of assistance, pero hindi ibig sabihin excused yung iyong oras na kakainin para naman sa trabaho mo. Yung iba, during break time, doon po sila nag-uusap. Ano yung pwede kong makuha mula sa iba kong mga peers, ano yung pwede nilang isuggest. Unless otherwise, may inassign para mag-oversee sa iyo at doon ka magtanong at doon ka kukuha ng ikaw naman. Kung ikaw yung inassign para mag-assist sa isang tao, then do your best para magkaroon ng added value yung kanyang productivity. Pagka sinabing exam, hindi ka dapat mag-assist, huwag kang magpakopya. Hindi mo trabaho yun. And of course, you don't give leakages. Dahil nga ang gusto would be the objectivity of the exam. Ano ba talaga ang kakayahan at alam niyan? At hindi po yung dadayain or dilinlangin, no, ang examiners or yung examination. And of course, a project. Unauthorized assistance on assignment or project. So, kung yan ay hindi mo proyekto, huwag kang makialam. Kung yan ay sinasabing makialam ka dyan, then give your best and participate. Bakit po ganun? Meron kasing formalidad ang tinatawag nating office environment, yung work environment, organizational and ethics po yan Bakit? Kung may naka-assign sa'yo, yun muna ang trabahuhin mo kasi baka ma-insulto yung gumagawa ng ganitong trabaho. Ngayon, kung yan ay inassign sa'yo, then talagang yan ang tutukan mo. Appearance is very important. Huwag daw i-violate ang dress code, no? Merong tamang pananamit sa tamang araw at yun po ay dapat daw pansinin. Pagka ikaw ay nagsusuot ng mga damit na hindi appropriate sa inyong work environment, syempre mapapansin at mapupulaan at may mga times mabibigyan ng memo. Iiwasan po yun. Teamwork, ano po ang mga iniiwasan, no? Food and drink in conference room. Pagka hindi po ito yung klase ng meeting na may pagkain, huwag ka magdala ng pagkain. Cellphone at of course yung gadget mo, disruption, ayaw na ayaw daw po yan, especially sa mga meetings, unless of course nakasama yan doon sa inaabangan, no? Minsan kasi habang nagko-conference ay naka-on ang mga gadgets kasi merong kinukonsult sa field. Ayan, kung yan ang inaantay, walang problema as long as merong general agreement na kasama yan. Ngayon, kung yan ay personal at nakakaabala sa inyo pong meeting or setup ng organization, ay silent mode or itago mo yan kasi magiging problema. Disruptive conduct ang kinakailangan pagka merong ginagawa
mag-participate ka. Hindi kung kailan nag-iisip, ikaw tayo, labas, pasok. Yung walang kaayusan, yung iyong activity or action sa isang situation. Minsan, ito po ang nami-miss out ng mga tao. Yung disruptive conduct. Pag may nagsasalita, dun ho, biglang tayo ng tayo at magdadaldal din sa iba. Syempre ho, nadidistract yung nagbibigay ng instruction at nagsasalita dun sa harap. And it's considered rude, no? Hindi po siya kagalang-galang. No? Isa yan sa mga nakakabastos na bagay na pwedeng gawin. So it affects teamwork. And then of course, negativity. Ang idea po nito, yung gusto, present po na kayo ng ideas. Hindi puro muna yung negatibo ang nakikita. And pag kami magandang ideas na ina-affirm at talaga namang sensibly maganda ang outcome at yung nangyari, be one, wag bitter. Yun po ay napakahalaga for teamwork. Attitude, ano ba ang kinakailangan? Dapat daw we have to avoid unsafe actions. Kung merong mga hindi ho natin dapat na ikinikilos na dahil makakadamage sa isa, makakadamage sa lahat. At yung mga bagay na dapat i-report dahil nga kung hindi madadamage ang lahat, very important. Like what? Pag sinabi sa yung trabaho o yung behavior natin maging maayos, okay yan. Pag sinabing i-report natin ang anumang irregularities, like for example, may nakita kang hindi gumagawa ng maganda, kunyari ay nandadaya o nagnanakaw at sinabing i-report, might as well speak out. No? Most of the time naman, it's done with anonymity. Ang point kasi dyan, halimbawa kung yan ay mga bagay na may kinalaman sa technical, may kapabayaan, merong kinukuhang pyesa o kaya meron dinadaya, ang general effect matindi. No? Kaya nga minsan, isa lang ang nagkamali, ang daming nadamay. O yung gumawa ng kalokohan, siya yung nakaligtas, yung naapektuhan ay yung sumunod. No? Lalong-lalo na kung yan ay maintenance ng mga equipments at sa marami pang mga bagay. Attitude, productivity, no? Inflexible to change, or poor time and stress management. Kinakailangan marunong kang mag-adjust. And kinakailangan marunong kang mga siwa ng iyong oras. Kasi nga, pagka hindi, syempre, ang ending, kung di ka late, nagmamadali ka umuwi. Ayan ho, ang productivity mo is affected. Nasa loob ka na ng work environment, kaya lang yung iyong ginagawa ay may kinalaman pa sa ibang bagay na wala nang kinalaman sa iyong trabaho. It will affect, of course, organizational skills ang hinahanap and cooperation. Do not fail to cooperate. Very important. Kinakailangan na marunong kang makiugnay sa mga taong katrabaho mo. And then communication. Inappropriate and insufficient communication, iniiwasan yan. And of course, ang iniiwasan din sa respect ay harassment. Ayan. So ilan lamang po ito sa mga pointers na I do hope nakatulong po sa inyo. Paalala ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed morning mga kapatid. Iyong napakinggan ang Konektado kasama si Pastor Jay Banzuelo. Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo